Hello guys! Adobong paa ng manok nga naman ang ating lulutuin ngayon. Eto nga't magsalang muna tayo ng tubig na may asin. Himalayan salt nga pala ang gamit namin di. Kaya mapapansin nyo kulay pink ang tubig. Ayan, at inilagay na natin sa kumukulong tubig ang paa ng manok. Papakuluan lang natin ito ng hanggang 3 minuto para maalis ang lansa nito at upang maluto ng bahagya para bago natin adobohin ay malambot na ito. Ayan, at tapos na nating pakuluan. Pwede na natin yang tanggalin sa tubig. At isa-isa na nga po naming hinango gamit ang tongs. Kung gusto nyong mas mapabilis, gamitan nyo ng salaan. Kami nga ni ay tongs na lang ang ginamit kasi wala kaming malaking salaan. Ayan, at may nahulog pa nga ni. Siyempre kukunin natin yan at hugasan lang. Sayang din kasi binili natin yan at pagkain na dapat pahalagahan. 'Di ba? Eto na, at nahango na natin lahat ng paa ng manok. Ihanda naman natin ang ating luya at bawang na gagamitin sa pag-adobo. Igigisa lang natin yan luya at bawang. Ayan, at nagsalang tayo ng kawali. Lagyan natin ng mantika. Tapos kapag mainit na ang mantika, pwede na nating igisa ang bawang at luya. Igisa lang natin hanggang sa magkulay brown sila para lumabas ang mint ng bawang at luya. Halo-haluin natin para maluto ang both side. And then, ilagay na natin ang mga paa. Igisa lang natin hanggang 1 minuto. Haluin paminsan-minsan para hindi dumikit. At kapag medyo luto na siya, lagyan na natin ng toyo. Kayo nang bahala kung gaano karaming toyo ang gusto nyong ilagay. Depende kasi sa dami ng inyong lulutuin. Eto kasi kakaunti lang, kaya kaunti toyo lang ang inilagay namin. Ayan, kung napapansin nyo, medyo kumukulo na. Lagyan naman natin ng dahon ng laurel at kaunting paminta. Masarap din kasi itong pampalasa sa ating adobo. Halo-haluin lang natin para hindi masunog ang ilalim at pantay ang luto. At kapag medyo may kulay na ang mga paa ng manok dahil sa toyo at medyo kumulo na siya ng konti, pwede na nating lagyan ng 2 hanggang 3 baso ng tubig. Papakuluan lang muli natin ito para mas lumambot pa ang paa at madaling kainin. Tatlang natin para mas mabilis maluto. Pagkatapos nga ng ilang minutong pagpapakulo, pwede na nilagyan ng suka. Ayan, at sa sandok na nga lang namin sinuka. Kayo nang bahala guys kung gaano karami ang gusto nyong ilagay na suka. Wag lang po sobrang dami kasi baka naman maging inasima na at hindi na maging adobo ang ating niluluto. Papakuluan lang uli natin para lumambot ang mga paa ng manok. Tapos, maglalagay na tayo ng oyster sauce. Masarap din kasi itong pampalasa sa adobo. Pakuluan lang ulit hanggang sa maging creamy ang sauce ng ating adobo. Tapos, halu-haluin lang paminsan-minsan para hindi naman dumikit ulit sa kawali. Ganito ang gusto kong adobo, yung creamy yung sauce. Mas masarap kasi nanunuot yung lasa ng oyster sauce at soy sauce, pati yung mga nilagay nating pampalasa. Ayan, at luto na guys. Pwede na nating ilipat sa lagayan. Maganda rin ang benepisyo ng paa ng manok sa ating katawan kasi ito ay rich in collagen, kaya paminsan-minsan subukan mo rin magluto at kumain ng paa ng manok. Every Sunday, ito ang paborito naming ulam. Kaya nga ang tawag namin kapag Sunday ay Sunday pinapaa, di ba? O ayan, tingnan nyo. Ang sarap ng kain ng aking anak. Sumisipa talaga to sa sarap. Kaya kapag ito ang ulam, taob ang kaldero. Isang like and subscribe naman dyan.